So welcome back to my YouTube channel mga master, Matandem Tech. Meron tayo ditong i-check na Mio Soul Eye. Yan, so stack up yung gulong niya sa likuran. So try natin i-check yung ano niya, yung panggilid niya. So open ko muna. Ayan. So para makita natin yung problema niya. So sabi kasi nung mayari, so kapit na siya. And then ayaw na rin talaga umikot ng gulong niya sa likuran mga master. So open muna natin to. Check natin kung ano magiging problema. So sana ma-repair natin to mga master. Yan mga master. So na-open na natin yung panggilid niya. So ayun, nakita ko na kaagad yung problema. Yan. So parang kinain na yung ano niya, yung lining niya. So kumapit na dun sa pinaka-bell niya. And so sa ngayon naikot na uli yung gulong niya, so maluwag na uli. And so tapos itong belt niya, so maluwag na rin. So check natin kung palitan. Yan, so ito yung sinasabi ko mga master. And so pudpud na yung lining ng bell niya mga master. Yan pudpud na siya, so kinain na. So ayan mga master, kung makikita nyo halos pantay na yung pinaka-diameter ng plate niya dun sa pinaka-lining niya. So dapat kasi, so habang umaandar to, nag-i-expand to. And then siya naman yung kakapit dapat sa bell para umandar yung gulong natin sa likod. Ayan, so check na rin natin yung iba. So kung may sirang bearing, so sana wala mga master para hindi na tayo masyado mahirapan. Ayan, tapos check na rin natin yung bola na ito mga master. Ayan so kita nyo naman. So kapit na siya mga master, halos nag-stack up na yung lining niya sa bell niya. So request natin to sa may-ari na bilihan ng lining. So siguro isang set na rin siguro mga master, para at least plug and play na lang ang gagawin natin. Yan, so durog na talaga siya. So makikita naman natin na talaga namang kinain na siya ng bell. Yan, so nabaklas na natin. So check natin yung belt. So okay pa naman to mga master, pero kung siyempre kung tayo ang masusunod dito mga master, so papalitan na rin sana natin ito ng bago. So para isang baklasan lang ng panggilid. Tapos linisin na rin natin tong panggilid niya. Yan. So linisin natin ng gas yan mga master, para naman maging malinis siya. So expose kasi ito sa alikabok. Yan. So open na open kasi yung ilalim na ito. Kaya halos talagang expose sa alikabok. Yan. So check natin yung bola niya mga master kung okay pa. Yan. Kalasin natin isa-isa. Yan. So dito natin makikita kung okay pa yung bola niya. Pero kung kailangan ng palitan, so i-request na natin na palitan siya mga master. So hindi rin naman natin na-check kung okay pa yung under nito, kung nagdadrag na ba siya or wala na siyang hatak. So pero dahil binuksan na natin, check na rin natin siya mga master. Yan, so ito yung pinaka positioning niya. Yan mga master, so yung rubber niya maluwag na siya, so dapat kasi masikip yan Yan, so i-request natin na palitan na rin yan mga master. So papapalitan natin ng bago. Tapos dito sa plate niya, yan, so okay pa naman siya mga master, so hindi pa siya pudpud. So konting linis lang to, tapos ito na rin ang gagamitin natin. So ipabalik na rin natin to sa kanya. Yan, so check natin naman yung pinaka bola niya mga master. So malalaman natin kung palitan na siya. Ayan, so kitang kita siya mga master. So palitan na talaga. So ayan, kung mapapansin nyo, so meron na siyang kanto. So dapat kasi bilog na bilog yung bola niya. So dito meron na siyang kanto.
So obligado papalitan na natin to mga master para may balik natin yung magandang kondisyon niya mga master pagdating sa pananakbo. Ayan. So kung yung iba pinagtsatsagaan, so dito sa atin nire-require natin na palitan na to mga master. So baka mandamay pa to ng ibang pyesa sa pag napudpud to, baka mapunit niya pa tong plate niya mga master. Ayan, so papapalitan natin yan. So nga pala mga master, nagpalit tayo dito ng starter niya. Ayan, so kung makikita nyo, bago na yan mga master. So yung nagpo-push start kasi ako, so may naririnig akong problema. So maingay siya. Ayan, so sa kanya nanggagaling. So dito sa luma mga master, sa lumang starter niya. So basag na kasi yung bearing niya sa loob. Ayan, so and then na-request natin pabilihan ng bearing, and then ang gusto nang mayari is palitan na ng bago. Yan, so ito pinakita niya rin sa atin to mga master. So yung lumang lining ng bell niya, so ganun na ganun din ang problema base sa nakita natin, and then sa dating problema niya mga master. Yan, so change oil muna tayo mga master. So para package na lang din yung gagawin natin sa motor na to. So kumbaga total preventive maintenance tayo. Tapos check din natin yung carburetor nito, linis na rin. Ayan, sabay-sabay na natin mga master. So para isang gawaan lang. Ayan. Sa ngayon nakaraan niya. Wala. Malis kayo ni Kuya Salde. Ay, lang yan. Nagbiling lang kami na. Hindi, hype yan. Wala nga ako pictures na ano nyo. Ito na! Iyan na si Ian! Ian! Dali na kasi Yugon! Si Yugon! Si Yugon! Basta lang. Ay, ganyan na sa kanya. Makagalo niyo yun. No! Wait, kailan niyo? Ian, ikaw naman. Bale na. Ano siya? Rizal! Ano yan? Ayan, bago na bago. Try mong tumagos sa kabila. Ano lang yun, napaka-basic lang ng paraan na yun, pero long last yun. Sa akin, 3 taon na yun. Tama, never Ginagawa ko sa ano yun? Sa Rusi ko. Tama, never pa ako nagpalit, di ba? Nababasa. Di ba nababasa yung ano? Kaya video yun eh. Video ba yan? Nachamba lang yan, nakapalang ng konti yan. Ang buenas naman ito. Hindi lang pang aircon, pang motor pa. Ang owner pa. Panis si Master Taber. Sana all. Taber. Ano yun? Puti. Yan. Gaan ko.
pre, may gamit sa ilalim. Tanggalin mo muna. Ang gabi pa. Nasa na yung gabi pa eh. Din nga, din. Tingin pa. Oh, may langis. Ano na nangyayari? Pwede. Ay boy, hanginan mo na rin yan. Flat ba? Flat yan, hindi. Sige mga likod kung okay break. Parang ganun. Hindi na. Ikpitan mo na pre, bago mo ibiyahin. Para safe, para hindi na makalimutan.